Madalas nating marinig ang kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ito ay muling pinatunayan ng kwento natin ngayong gabi, tungkol sa isang inang nakahanap ng kapayapaan ng kanyang balikan ng nakaraan. Tunghayan po natin ang liham kasaysayan ni Reniel ng Misamis Oriental. O Joker, ito 5 times 3. Dali naman eh. Ano? 15. Aha, dali pala. Ito, 15 times 15. Kuya naman eh, hanggang 10 lang. 15 times 15, hindi mo alam. Eh di syempre, 225. Buti pa si ate alam. Oy, Ray, para naman yung mukha mo Biyernes Santo dyan, Paano po, Nay? Walang bagong damit sa sapatos sa graduation. Yun ba nilulukot ng mukha mo? Hindi problema yan. Papayag ba kaming luma at gusot yung mga suot mo sa graduation mo? Eh, kuya, pasalamat ka. Sinabi ko, may bago ka tuloy damit. May nakalaan na doon. Ikaw yata ang unang gagraduate ng high school sa pamilyang ito. Oo Tay, naman. yun ang pagpapasa siya ng finals niya. Ito talaga si Russell. Bakit ito? Wala ka namang bilib sa kuya mo. Mga panukso. Yabang nito, tara na nga. Bilis na, mahuhuli pa kayo sa klase. Sana mapagtapos natin ang pag-aaral ng mga anak mo. Makakapagtapos yan. Itang-kita mo na nga ang tatalino. 15 times 15. Sinagot agad. Ano? Teka, 15 times 15. Ano nga ba yung sinagot? Ay naku, huwag mo na nga subukan. Hindi naman natin kailangan yan. Times na yan sa pagtanim ng binhi. Halika na. Dear Charo, hindi hadlang ang kahirapan sa bumunting saya sa aming pamilya. Magbubukid at walang pinag-aralan ang nanay at tatay. Pero pilit nilang ginagapang ang edukasyon namin magkakapatid. Diploma naman ni Russell ang isasabit natin. At may kasamang medal pa yun, Tay. Yun ang mas gusto ko. Yung may kumikintab. Ginto ang habulin mo, anak, ha? Okay. Parang mas maganda. Ay, Nay. Yun. Ito, mabango to. Di ba? Nay, kailan ba magkikita sa luyot at ang baboy? Loko ka! Sarap pa rin kaya luto ni nanay kahit walang karne. Oo nga. Diba, Nay? Hayaan nyo, pagka nagtrabaho na ang kuya ninyo, makakatulong na yan sa atin. Baka araw-araw ay kumain tayo ng karne ng baboy at saka baka. Lahat tayo maaalta presyon. Naku, ako naman ang pinakakawawa doon. Kuya, bilangit ko na. Madayet ka, huwag ka na kumain. Oo, diet ka. Diet ka. Ay, ito na lang kaya ilitsyo natin. Nay, tay, hindi na muna ako magkokolehiyo. Anong ibig mong sabihin, anak? Naisip ko kasi na mataas ho ang matrikula eh. Saka kinakabahan ako baka hindi rin ho kayanin ang utak ko. Anong balak mo sa buhay mo ngayon? Baka ho maghanap muna siguro akong trabaho para makatulong ho dito sa bahay. Ano? Kagaya ka sa amin ng tatay mo. Sabi sa akin ni Ray, kukuha na lang daw siya ng welding technology. 3 buwan lang na kurso daw yon. Pagkatapos nun pwede na raw siya mamasukan sa talyer. Pinayagan ko na rin. Para naman kahit vocational, may natapos pa rin siya. Kala ko pa naman siya ang iaahon sa atin sa hirap. Magpahinga muna tayo. Pagod na pagod ka na Ang nakakapagod. Yung nakikita ko yung mga anak natin, hindi naman makakain ng masarap. Hindi magagarang damit, hindi natin mabili para sa kanila. May awa ang Diyos, Lina. Tandaan mo, 3 pa ang anak natin at matatalino sila. Hindi natin mamamalayan. Makakagraduate din ng kolehiyo ang mga yon. At giginhawa na ang buhay natin. At nakakasiguro ako, hindi nila tayo bibiguin. Hindi ako nakahawak ng ganito kalaking pera. Galing talaga ni Kuya. Sige. Yan na lang ikukwadro ko imbis na yung diploma ng kuya mo.
Hindi naman. Saka ipunin ko po yung bibigay ni Kuya para makabili naman ako ng bagong sapatos. Huwag kang masyadong umasa, ha? Mababa lang ang sweldo sa pagwe-welding. Oh, hamot pati na rin yung binigay ng kuya mo sa akin. Pandagdag mo na dyan. Salamat, Nay. Ay, Nay, mukhang mas kailangan nyo ng bagong tsinelas, ha? pwede pa to. Di bali, Nay. Pag nakatapos ako ng pag-aaral, saka nakakuha ko ng magandang trabaho, bibilan kita ng tsinelas. Hindi lang tsinelas. Sapatos, bag, wallet, lahat, Nay. Lahat ng gusto nyo bibilin ko para sa inyo. Anak, sana wag niyong sayangin ang ginagawa namin para makapag-aral kayo, ha? Nay, ba't hindi pa kayo pinag-aaral ni Lolo sa ni Lola? Asan po sila? Hindi ko alam. Malilate ka na. Kailangan na tayong pumunta. Muli ka pa sa klase mo. Andyan na yan eh. Ano pa ba magagawa namin? Kailan niyo balak magpakasal? Sa isang buwan po. Buntis na ko kasi si Marivic eh. Tay, patawaran niyo na ako. Pinapangako ko naman po, tutulong pa rin po ako dito sa bahay. Huwag ka na mangako. Kapag pamilyado ka na, anak mo na ang una mong iisipin. Napakalaking responsibilidad yan. Masama ang loob mo kay Ray? Hindi. Naaawa ako sa kanya. Masyado pa siyang bata para bumuhay ng pamilya. Bakit ba hindi tayo maintindihan ng anak natin? Hindi ba niya naiintindihan na ang gusto lang naman natin gumanda ang buhay niya? Saan ba ako nagkulang? O asawa mo, hindi natin hawak ang buhay ng mga anak natin. Maaari lang natin silang gabayan. Kaya huwag mong pa nahihirapan ang sarili mo. Sana lang naman, hindi siya gayahin ng iba nating mga anak. Pag nangyari yun, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Asawa ko naman. Masyado ka nag-aalala. Hindi mangyayari yun. Tiwala ka. Sige na nga, matulog na tayo at maaga pa tayo sa bukid mamaya. Hindi naman binigo ni Ate Rosel ang nanay at tatay. Nakatapos siya ng high school hanggang sa umabot siya ng second year sa college. Ay, pumasok na po kayo. Mamog na, oh. Hinihintay ko ang ate mo eh. Baka hindi pa po tapos sa project niya. Bakit pag gabi-gabi na lang yan? Ano pang project yung ginagawa niya sa school? Ina! Nandiyan ang tatay mo. Ina! Oh. Nakainom ka ata. Si paring Baste, nagpainom. Gumraduate ng kolehiyo yung anak niya. Buti pa nga siya, nakapagpatapos na eh. Anong ginagawa niyo rito sa labas? At nagpapahangin lang. Nasaan ang ate mo? Parating na siguro yun. May project kasi siya sa school niya na kailangan tapusin. Anong project ha? 10 oras na ng gabi ha? Oo, pero... Bakit wala pa yon? Tay, pauwi na yun, Tay. Ano kung pauwi na? Wala. Dapat nasa bahay kayo kanina pa. Gabi na. Saan ka pupunta? Hanapin ko. Wag! Saan ka nanggaling ka, hayop ka lang dito? Ha? Wag! Ha? Sakta naman ako! Saan ka lalandi mo? Ha? Ha? Huwag kang tumarang dyan! Sasaktan si ate! Huwag mo ako harangan! Nalasing kayo. Tay, masasaktan po si ate. Huwag mo akong pakialaman! Naglalandi ang ate mo! Pinababayaan mo!
na mag-aasikaso niyan. Lasing ako kagabi. Pasensya ka na, Rosel. Pero ayoko nang maulit yung pag-uwi mo ng gabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay. Tay, alis na po kami. Huwag ka sanang magalit sa akin, Lina. Ayoko talaga saktan ng anak mo. Gusto ko lang silang ituwid. Para hindi masayang ang hirap natin sa pagpapaaral sa kanila. At sana kahit papaano bigyan nila ng pagpapahalaga ang mga pangaral natin. Ang kapal-kapal ng buhok niya. Mm-hmm. Si Lola. Lola. Sabi niya kalaro dito pasensya na muna kayo, Tay. Hindi ako masyado nakakatulong dito sa bahay kasi ang gatas pala na to ni Junjun Hindi na halos magkasya yung kinikita ko sa welding Ano ka ba? Wala ka ng responsibilidad sa amin. Sa pamilya mo na. Tama na sa amin yung hindi ka nagkukulang lalo-lalo na dito sa apo namin, ha? At basta't pinahihiram sa atin ang babyng ito tuwing linggo. Yun ang responsibilidad mo. Ang bigat nito, Nay. Kapal ka naman ng Tay! Tay! Kung baka mukha ko yan! Magsitahimik kayo. Tay, wala akong sabi ka Nagdeklara ako. Walang ako kasi yan ako. Ako yun. Ate! Ate, kausapin mo naman ako. Ate, ano bang nangyari? Buntis ako. Ha? Nagbibiro ka ba? Patayin ako ni nanay at tatay pag nalaman nila. Ate, ba't mo ginawa yun? 2 taon na lang makakatapos ka na ng pag-aaral. Rachel, natatakot ako. Sabihin mo sa kanila. Anong gagawin ko? Sabihin mo. Ayoko, hindi pa ako anak. Gagawa-gawa ka ng... Halika na, ate. Umuwi na tayo. Kailan na nga ba ulit yung bayad sa matrikula ninyo? Sa 1 buwan pa ho, Nay. Tama-tama lang. Dahil sa susunod na ani, meron na ako'y maiaabot sa'yo. Nay, kung gipit po tayo sa pera, kahit tumigil po muna ako ng 1 sem. Naku, hindi. Alam mo naman yung tatay mo, hindi rin yan papayag. Marcel, parang ilang buwan ka nang hindi humihingi ng pambili ng napkin. Kailan ba yung huli mong regla? Ha? Kailan yung huli mong regla? Buntis ka ba? Buntis ka? Buntis ka? Buntis ka! Nay, patawad po, Nay. Buntis ka! Bakit? 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 Bakit?
Walang iya ka? Sandali lang ho. Huwag kang makialam dito! Ginagawa ka namin ng nanay mo! Mapag-aral lang kayo. Halos lahat ginagawa namin. Mabigyan lang kayo ng magandang buhay. Tay, tama na po, tay. Iwan mo ako! Tay, tama na, tay. Walang utang na loob yung kapatid mo yan. Walang utang na loob! Ilang buwan na ba yung tiyan niya? Magpapatuloy pa ba sa pag-aaral yan o mag-aasawa na? Anak. Maupo ka muna. Maupo ka muna. Parang makakain na rin doon at magtuloy-tuloy na yung pagpahinga mo. Tay! Tay! Nay! Daniel, Nay! Nay, oh. Binili ko po kayo ng tsinelas. saan mo naman nakakuha ang pambili mo riyan? Hinipon ko po. Dali na yung sukat nyo. Maganda to. Mabuti nga't na naisipan mong ibili ng bagong tsinelas ang nanay mo. Ang ganda-ganda, oh. Terno pa sa palda niya. Pagod ang nanay mo. Buti pa, umuwi na lang muna tayo. Halika na, mauwi. Uwi na tayo. Mauna na kayo. Nay, sabay na po tayo. Halika na, sabay-sabay na tayo kumain. Umuwi na kayo. Nay, kape po. Nay, tulungan ko na po kayo. Kaya ko na yan. Nay, mahirap pala magbuntis, no? At saka, totoo yung mga sinasabi nila pag naglilihi ka. Ganito rin po ba kayo nagbuntis sa amin? At saka, Nay, ang likot-likot niya, oh. Ang lakas niya sumipa. Sumisipa na nga po siya. Hawakan niyo na, oh. Parang gusto niya na nga lumabas, eh. Masyado ka nire-nervous. Maupo ka lang dyan. Mulong! Lina! Lalaki apo nyo! Nakapagin ko! Tara! Nay. Nay, ito na po yung apo ninyo, Nay, oh. Baby, yung pagbuhat ka kay Lola. Nay, lilipat na po kami kina Kenneth. Nay, alam ko po galit kayo. Naintindihan ko po kayo na nasaktan ko po kayo. Sinira ko yung mga pangarap niyo sa akin, Nay. Pero sana, Nay, mapatawad niyo po ako. Para po sa may apo ninyo, Nay. Nay, sorry po talaga. Sorry, Nay. Malaki ang pinagbago ng nanay mula nang mabuntis sa Ate Rizel. Madalas siyang walang kibo at parang nawala na ng gana sa buhay. Alam kong dahil yun sa kabiguan na ibinigay ng dalawa kong nakakatandang kapatid. Kaya naman lalo kong pinagbutihan ng pag-aaral ko. Ayoko na siyang mabigo. Marunong yan.
Kaya nga kita tuturuan eh. Madali lang to. Teka, lahat yan kilala mo? Yung iba kilala ko. Pero karamihan dito ako na nakilala. May mga taga Maynila. May mga taga ibang bansa pa nga eh. Oh, bakit ngayon ka lang? Pasensya na po, Tay. Sinamahan ko lang po yung kaklase ko sa internet. Nag-search po kami. Internet. Baka kung ano na ginagawa ninyo, ha? Wala ka po, Tay. Nag-search po talaga kami. Sige. Upo ka na, kumain na tayo. Nay, ba't ang tabang? Hoy, kumain ka na lang. Huwag ka na mareklamo. Pwede ba tanggapin mo na ang nangyari kay Racel? Patawarin mo na siya. At kung ano man ang naging kasalanan at pagkukulang ni Rhea at Racel, hindi naman yata tamang pati kami ni Nareniel at Joker. Parusahan mo rin. Return to sender, Mrs. Walang kalye mabili sa Isla Sumaraga. Simple Yusha Bersosa. Sino to, Nay? Kailan ka? Huwag mo pa pakialaman niya. Hindi ko alam na sumusulat pala siya sa mga magulang niya sa Samar. Hindi namin napag-uusapan ng mga yan eh. Buong akala ko nga, wala na siyang interes pang makita sila. Pero, Tay, nakita ko si nanay kanina. Iniiyakan yung sulat. Baka gusto niya makita yung pamilya niya. Siguro nga. Pero paano naman natin siya matutulungan? Kayong wala nga tayong alam tungkol sa kanila eh. Tay, Nay, pasensya na po. Ginabi po ako ng uwi. Galing po ako sa internet. Internet ka rin. Sabihin mo na nga ng diretso kung magloloko ka rin nang hindi na masayang ang pera at pagod namin ng nanay mo. Totoo po, Tay. Galing po talaga ako sa internet. Ilang linggo ka nang ginagabi dyan sa kai-internet mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung mga project mo. Pwede ba? Huwag mo kaming gawin tanga. Tay, kaya naman po ako nag-i-internet dahil hinahanap kong pamilya ni nanay. Ano? Hinahagilap mo ang mga magulang ng nanay mo sa computer? Opo. Iniisa-isa ko po lahat ng taong may apelidong Bersosa dun. Tigilan mo na nga kami. Nay, gusto lang naman kitang tulungan eh. Ano? At ako pa ang ginawa mong dahilan? Sinabi ko ba sa'yo hanapin mo mga kamag-anak ko?
Nay naman. Ang kailangan ko lang sa inyo ay mag-aral kayo. Magtapos kayo. Pati mga pangarap namin gusto mo nang sirain. Pare-pareho kayong lahat. Pare-pareho kayong lahat. Lina. Pinilit kong maging mabuting ina. Lahat na lamang ng ginusto natin para sa ikabubuti nila, hindi ba? Saan ba ako nagkulang? Bakit lagi tayong nabibigo? Bakit lagi tayong nasasaktan? Ayoko nang masaktan. Ayoko na masyadong masakit. Tama na, Lina. Masyadong masakit. Tama na. Ayoko na. Nay, alam ko po, nasaktan kayo ni Kuya sa ni Ate. Hindi po nila sinasadya. Pero Nay, pinipilit naman namin ni Choki na bumawi eh. Nay, ayaw po namin masira ulit yung pangarap niyo para sa amin. Pero sana, Nay, pakinggan niyo naman ako. Hindi po ako nagbubulakpol. Kaya po ako lagi nasa internet. Dahil akala ko, pag nahanap ko yung nanay at tatay niyo, magiging masaya kayo. Pero kung ayaw niyo, ayos lang. Ititigil ko na. Ay, ang gusto ko lang naman eh, makita kayong masaya ulit. Yung dati, sama-sama pa tayo. Elvin, pare, sandali lang ah. Alam mo na. Sino tong Jean Versosa sa Friendster mo? Ah, yan. Pinapormahan ko lang. Taga saan yan? Dali. Ayun oh. Samar? Taga Samar? Taga Samar yung kamag-anak ng nanay ko eh. Baka kilala niya yung lolo't lola ko. Meron akong cellphone number niya. Gusto mo tawagan? Oo, sige. Pero mo yung cellphone mo. Baka naman matulungan mo ako. May hinahanap akong Pablito Versosa. Pablito? Yung Pabling Versosa? Oo, yun na nga. Tiyuhin ko siya, kapatid ng papa ko. Yung simple siya, si Manapi siya. Isla Sumaraga. Alam mo yung Isla Sumaraga? Mabini Street? Wala nang Mabini Street, pinalitan na ng pangalan. New Road Extension Street na. Kaya pala. Nay! 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 Hello, Jane? Oh, nandito nanay ko. Nay! Nay, si Jane po to. Kamag-anak po natin. Kilala po niya nanay at tatay niyo. Nay, kausapin niyo na, dali. Sige na po. Kausapin niyo na, Nay. Si Jane po yan. Hello? Kilala mo daw ang nanay at tatay ko? Kamusta sila? Patay na ang itay. Nung isang taon pa. Si inay na andun pa.
Mahigit 35 taong ko silang hindi nakita. Gusto mo bang dalawin ang nanay mo? Tay, gusto bang samahan si inay. O yan. Huwag mo sabihin, sasayangin mo yung hirap na ginawa ng anak mo sa paghahanap. At baka naman talagang kailangan mo nang umuwi doon. Sige na. Tulog ka muna, anak. Madaling araw pa ang biyahe. Hindi po. Ayos lang po ako. Nay, ilan taon po kayong umalis sa summer? Dose anyos pa lang ako noon. Ayoko sanang umalis. Ano? Ha? Nasaan yung pera? Ha? Ano ba nag-iisa? Ha? Wala, tira! Akala ko noon, doon na ako sa loob ng sako mamamatay. Naisip ko pa, siguro pagkatapos itatapon na lang ako ni tatay sa dagat. Tuwing magkakamali ako, kahit na sa maliit na bagay lang, malupit ang parusa ng itay. Impyerno naging buhay ko. Bakit mo pinakalaan yung mga kapatid mo maglaro ng apoy? Sa'yo nila pinagbilan yung mga bata. Ay, naku, tulog po ako. Ay, paano na po yan dito? Ay, Kailangan mo nang umalis. ayoko umalis. Ay, natatakot ako, Nay. Ayoko. Nakinig ka. Pumunta ka sa pier. May kilala akong maghihintay sa'yo doon. Dadaling ka niya sa Maynila. Ayoko umalis, Nay. Natatakot ako, Nay. Mas natatakot ako sa maaaring gawin sa'yo ng tatay mo. Iniligtas lang kita. Andiyan ang tatay mo. Sige na, umalis ka na. Sige na. Alis na. Alis na. Pinalaya ako ni Inay sa kalupitan ni Itay. Namasukan ako bilang katulong sa Maynila. Kung saan-saan at kung kani-kanino ako nagkatulong. Hanggat sa nakilala kong Itay ninyo. Kagaya ko rin, wala rin siyang pinag-aralan.
Pero nagmahalan kami. At nangako kami sa isa't isa na bubuo kami ng isang maligayang pamilya. Isa lang ang hiniling ko sa kanya. Yun ay ang busugin niya ng pagmamahal ang lahat ng magiging anak namin. Na mag-asawa si Ray at mabuntis si Rachel, naisip ko, sinumpa na siguro ako't pinarusahan, Itay. Doon ako nagsimulang sumulat sa kanila. Siguro dahil gusto ko na rin humingi ng tawad. Dahil siguro hinihintay kong humingi ng tawad si Itay sa akin. Ay, naku, kuripot talaga. Alam ba ninyo kung saan ang bahay ni Mrs. Simples? Ate? Ate? Tisha? Ikaw nga. Papa, Ikaw yan? Gulay, mura lang. Si Anita at si Zenny, kamusta na sila? Pareha silang pumunta sa Maynila, pero alam ko si Zenny na masukan bilang katulong. Si Anita naman, wala na akong balita, ate. Ate, halika. Handa ka na bang makita yung bisita mo? Nice. Si Roslina po. Nay? Naalala pa po niyo ako? Rose? Rose na yun na, anak? Rose? Ay, tagal kong hinintay ang araw na to. Nay, si Reniel po, anak ko. May 3 pa po akong anak. 2 lalaki, 1 babae. Nay, may apo na po kayo sa tuhod. Galit ka pa rin ba sa tatay mo? Hinanap ka niya, anak.
Bakit ngayon ka lang nagbalik? Hinintay ka ng tatay mo. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Sa kanyang huling hininga, ikaw ang binabanggit niya. Gusto niyang humingi ng tawad sa iyo. Gusto niyang humingi ng tawad sa mga kalupitan niya sa iyo. Pinagsisisihan niya ang lahat ng yun. Sayang, anak. Sayang. Hindi mo na siya naabutan. Patawarin mo na siya, anak. Anak ko. Siguro sinadya ng Diyos na hindi na tayo magkita. Dahil hindi ko rin alam kung paano kita haharapin. Kahit kailan, hindi ko malilimutan ang bawat latay na nilagay mo sa katawan ko. Ang bawat masasakit na salitang binaon mo sa puso at isip ko. Dahil sa'yo, nalaman ko kung ano ang hindi dapat. Ang huli at pinakamahalagang natutunan ko sa'yo ngayon, Itay, ay kung paano ang magpatawad. Sapat na sa akin, Itay, malamang hinanap mo ako. At gaano man naging katigas ang puso mo, sa huli, ninais mong humingi ng tawad sa akin. Sapat na po ito, Itay. Pinatatawad ko na po kayo. Salamat, Itay. At makakalaya na rin po ako sa bigat ng galit, sa takot at sa sakit na pasan ko. Salamat, Itay. May kasalanan din ako sa'yo. Patawarin mo ako, Tisha. Iniwang kita. Ikaw na ang tumanggap sa lahat ng hagupit ni Itay nung umalis ako. Naiintindihan naman kita, ate. Wala naman akong hinanakit sa'yo. Salamat. Ate, maraming salamat. Masaya talaga ako. Pagka nakaipon na kami ng pera, babalik ako dito. Dadalhin ko buong pamilya ko para makilala mo naman sila. Oo, anak. Huwag mong patagalin, ha? Bilisan mo. Paghihintay ako, anak. Paghihintay ako. Uy, Nay. Hindi na tayo mag-aaksaya ng panahon. Reniel, anak. Salamat, ha? Sana, Nay, kasama natin si ate saka si kuya. Reniel, nung lumayo ako sa inyong magkakapatid, hindi yun dahil gusto ko kayong parusahan. Hindi yun dahil gusto ko kayong tikisin.
Ang galit ko ay higit pa sa sarili ko kaysa sa inyo. Natakot ako na isang hakbang na lamang ako bago maging katulad ng itay ko. Takot na takot ako. Dahil baka isa na lamang kabiguan na magmula sa inyo ay makakasakit ako. Ayokong maging malupit, anak. Ayokong mabuhay kayo na natatakot sa akin. Kaya ako lumayo. Dahil mahal na mahal ko kayo. Nay, mahal din namin kayo. Sorry po Sorry sa lahat ng pagkukulang namin. Kung may magagawa pa kami para sa kulian, lahat ng ginawa niyo para sa amin, gagawin namin yun. Makita na ulit kayo masaya. Hindi, anak. Ako ang patawarin mo. Kailangan ay matutunan ko rin kayong mahalin ng walang kondisyon. Yun ang tunay na pagmamahal. Nay, mahal na mahal ko po kayo. Salamat din sa pagmamahal mo, anak. Uy! Nandito na sila, ate! Ay, ayun na nga! Merry Christmas! Nag-iba na ng pananaw si nanay. Oo nga't importante sa kanya ang pangarap ng isang magandang buhay. Pero ngayon, mas importante na sa kanya ang pagkakaroon ng isang masaya at kumpletong pamilya na patuloy na nagmamahalan kahit sa kabila ng kahirapan. Gumagalang, Renier. Ano man ang nangyari sa nakaraan ay hindi na natin maibabalik pa o mababago. Pero hindi natin iyon dapat kalimutan dahil iyon ang dadalhin natin sa ating paglalakbay tungo sa matuwid na kinabukasan. Mga kapamilya, ito po si Charo Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat.